Ito. Yung mga maiksi lang syempre. Asan na yun? Wait lang. Nasa live yata, nasa live. Okay, 5 hours ago. Pagulo talaga itong mga DDS. Pupunta na naman yan sa Korte Suprema para humingi ng mandamos para orderan na ilabas ang medical records ni Pangulong Bong. Ay, naku, di sila nadala. Diyos ko Lord, Rudy. Introducing. O, yung mga garapata, naku po. Actually, nag-file na nga sila, no? Pero sigurado yun, pag tatawanan lang. Kasi nga, meron ng ginawang decision ng Supreme Court noon, nung panahon ni Digong. O, ito, pakinggan natin. Ayun, no? Pagulo talaga itong mga DDS na to. Sige. Pasok, attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo. Press 1 sa mga diretso nandyan, sa ma'am. punto. Press 1 nga sa mga nandyan. Maraming Press 1 po. kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, Yung Kisawaki, sa puntong yung diretso yun, tayo. nandyan po ba kayo? Punto, diretso. Again, press 1 po sa mga nandyan. O ito, itong mga retired generals na pro Duterte. Kahapon, April 14, talagang wala nang piniling araw, hindi man lang naghintay ng ibang araw. Talagang sinabay kahapon sa hearing ng Kamara tungkol kay Sara. Kaya hindi sila pinag-usapan, hindi nakakuha ng atensyon sa media eh. Itong mga retired generals na ito. Sila retired General Pokis, yung retired Captain Valeroso ba yun? Yung Yung mga nakikita nating mga Inside mga investigation. maiingay na mga pro Duterte retired generals, mga retired military officers. O nagsampa sila kahapon. Ang grupo nila United People's Initiative, di ba? O nagsampa sila kahapon o announcement pa lang ba 'yon? Basta magsasampa sila ng petition for mandamus sa Korte Suprema para iobliga orderan si PBBM na ilabas ang kanyang mga medical records. Benedict, hindi pa daw ba sapat yung pagharap sa media at pagpapakita sa publiko ng Pangulo bilang patunay na maayos ang kalusugan nito? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa United People's Initiative, sa ngayon ay hindi pa sila kumbinsido sa ginawang paglabas sa press con, pag-jumping jack at pag-jogging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Para sa UPI, nakasaad sa 1987 Constitution na karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo bilang Head of State at pagiging Commander-in-Chief ng Uniformed Service. Ito ay bilang tugon na rin nila sa mga tanong ng publiko dahil sa mga araw na walang appearance si PBBM ay mga throwback video o pictures ang kanilang inilalabas. Kaya naman, para Salamat, makatibay ang kanilang Mark hiling sa pamamagitan Carlos, ng electronic filing noong Biyernes ay nagsumite ng writ of mandamus sa Korte Suprema ang UPI. Sa naturang petisyon, pinasasagot nila ang Office of the Executive Secretary, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bukod sa timely medical bulletin, hinihiling din nila na sumailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Marcos Jr. lalo na't hindi lamang physical, kundi maging ang resulta ng mental health nito ay kailangan din malaman ng taong bayan. Panawagan din ng UPI sa publiko na iwasan ang pagkakat at pag-share ng mga video kung hindi naman alam ang pinagmulan upang nang sa ganon ay maiwasan na rin ang paglaganap ng fake news. O yun yun yung yan yung ngayon pinagkakaabalahan nitong mga retired generals. Saka ano ba tong mga DDS na bakit sa kanila? Paniwalang-paniwala sila na si PBBM o ang Pangulong Marcos ay malubha na ang kalagayan. Ano na nga daw, umabot na yan sa puntong itinakbo na daw sa St. Luke's. Gwardyado na yung St. Luke's. Tapos may kumalat na, patay na. Sinabi pa kung anong oras. Talagang itong tungkol sa issue ng kalusugan ng Pangulo, ginagawa itong issue ng mga DDS. Talagang nila ito. Malaking issue ito para sa kanila. Kaya ngayon, para maging buhay pa rin yung issue, kasi hinarap na ni PBBM, hinarap na. Nag-jumping jack, nag-jogging doon sa compound ng Malacanang. Pinakita niya na malakas siya. Pinakita niya na healthy siya. Ay ayaw pa rin maniwala ng mga DDS. Nung nagpakita halimbawa, nung April 9 ba yun, araw ng Kagitingan, pumunta siya doon sa Malbataan.
Yung ano doon, siya yung nanguna sa seremonya doon ng araw ng kagitingan, ayaw maniwala. AI daw yun. AI. Ay wala. Ang mahirap kasi dito sa mga DDS na to, kahit naman anong kumbinsi mo dyan na hindi totoo, na masama na ang kalusugan ng Pangulo, well, hindi naman maniniwala yung mga yan. Kasi ang gusto talaga nilang paniwalaan na masama na ang kalusugan ng Pangulo, delikado na. Kaya, kasi gusto nila palabasin, delikado na ang lagay ng Pangulo, kaya ihanda na ang pagpapalit ni Sara Duterte. Diyos ko, Lord. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, itong si PBBM, pinakita niya na nag-jogging siya, nag-jumping jack siya, ayaw pa rin maniwala ng mga DDS, ng mga pro Duterte na ito. Talagang naniniwala sila na malala na daw ang sakit eh. Hindi na kayang mamuno sa bayan. Pero pinapakita naman ng Malacanang na hindi naman totoong malala ang sakit. Kaya lang kahit naman anong gawin mo dito sa mga DDS, na sila eh. Panatiko na sila sa paniniwala na kaya wala namang makakumbinsi diyan. O ngayon, pupunta daw ng Korte Suprema para magmandamos. Ibig sabihin, uobligahin ang Pangulo na ilabas ang medical records. Samantalang naman yan eh. Siyempre may privacy rin ang tao. Kahit naman presidente yan ng Pilipinas, may privacy yan sa ganyang mga bagay, yung medical records mo. Except, kung nakikita na talaga na malala na ang lagay mo, pero hindi mo sinasabi ang totoo. Kumbaga tinatago mo sa sambayanan, medyo yan. Pero ito hindi, pinapakita naman eh. Saka napakarami nating isyong tutukan kaysa dyan sa kalusugan ng Maliban na lang talaga kung ilang araw mo nang hindi nakikita, hindi nagpapakita, medyo may karapatan na ang taong bayan malaman talaga ano ba talaga ang status ng kalusugan ng Pangulo. Pero ito naman eh, aktibo pa rin sa kanyang mga engagement, sa mga events, ayaw lang talagang maniwala ng mga DDS, wala nang magagawa. Sa tingin ko naman, hindi naman na-actionan ng Korte Suprema yan. Malamang. Aanuhan ba ng Korte Suprema yung ganyang petisyon? Panggulo lang to eh. Kaya nga lumalabas, itong issue ng kalusugan ng Pangulo, bahagi ng destabilisasyon eh. Pinagsasabay-sabay. Pinagsasabay-sabay. Kumbaga yung tungkol sa mga presyo ng mga bilihin, ng petrolyo, may mga rally-rally si Leandro Libesti doon sa Liwasang Bonifacio. Yung rally ng mga iba-ibang sektor, mga mahihirap, totoo yun. Yung transport strike, totoo yun. Hindi kagagawa ng mga pro Duterte yun. Pero yung rally doon sa Liwasan, na mga DDS ang nandun, mga vloggers, lang yun, Pangulo lang yun. Tapos sinasabayan pa nitong pinapalaki yung issue ng kalusugan daw ng Pangulo. Pangulo rin yan. Tapos nagbubuo na sila ng Rage Coalition. Ito raw yung lalaban sa korupsyon. Ito. Tama yung sinasabi ng NBI. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mga plano sa destabilisasyon. Bahagi yan ng mga plano sa destabilisasyon. Kaya dapat imbestigahan. Katulad ngayon, mayroong issue mayroong gumugulong na yung hearing sa impeachment. Pinapalaki pa rin nila yung issue ng kalusugan na yan. Sila lang naman ang interesado dyan, itong mga DDS na to. Ang problema, dahil panatiko nga, kahit naman anong pakita mo dyan ng ibigay, hindi naman maniniwala yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Attorney Enzo. Tulad na sabi ng mga kasama natin dito na usat, no? Naka po, kasama yan sa plano ni Duterte na patalsikin si Marcos. Sabi nga na nito, Pasio Moreno, robot na lang daw ang nakikita natin. Diyos ko, Lord. Talaga sa nakatawagarapatang to, no? Dapat nang palabasin ng ebidensya ang mga may nagpapakalat ng poor health conditions na meron daw siyang stage 4 cancer. Yun na nga, Bugris ba yun? Burgis or Buris? O ngayon, takot na takot kasi madideport na. Kinasuhan ng DOJ. Diyos ko, Lord. Hinahanap siya ng PCO. Ganyan talaga. Diba? Basta DDS, matik yan. Alam na natin yan, mga kapsat. Alright, mag-last topic tayo. Tapos, dinner break. Tapos, relive na naman tayo mamaya pagkatapos natin mag-dinner. Pero mag-last topic muna tayo. Puntahan nga natin si... Wait lang. Countdown muna tayo. Countdown.